So, good day everyone. We are Group G from Betcoet 2A. Here with my companions, we will be explaining about datasheet reading and pin configuration. So, our discussion will be started by Mr. Carloyd Saison. Okay, you can take over now. Hello. So, magsa-start muna po tayo sa XOR gate. Sa kung ano yung pin configuration niya at saka sa pagbabasa doon sa kanyang pin configuration. So, ayon sa datasheet, ang magiging input ni XOR gate or mas kilala siya as 7486 is yung input niya is pin 1. Dahil ayon sa datasheet, ito yung kauna-unahang input ni XOR gate. Ngayon, sunod naman dyan is yung pangalawang input niya, which is ito, si pin 2. Which is yung pangalawang input ni XOR gate or 7486. So, bakit namin napili yan is because of good practice na unahin muna yung mga unang parts ni logic gate. Ngayon, dahil sa ang input natin ay si pin 1 at pin 2, syempre ang magiging output niyan ayon sa datasheet niyan ay si pin 3. So dito, ang naging input natin ay si pin 1 at saka si pin 2. At yung naging output ni XOR gate ay si pin 3. And then next naman is si NOT gate na i-explain naman ni Godwin. So, NOT gate. So, kung mapapansin nyo, wait, dito tayo. So, kung mapapansin nyo, medyo kakaiba siya kaysa sa XOR, sa NAND, sa AND, sa OR. Kasi, isa lang yung input niya. Tapos, dun sa other IC is dalawa sila. So, si NOT gate, siya ay si 7404 sa IC. And, so, ito yung given naman siya. So, wait lang. So, ito yung magiging input niya. And then, since para siyang one way in, one way out lang, ito yung magiging number 2. And, magiging, ang mangyari is, connected siya sa pin 2 ni AND gate. So, next muna tayo sa NAND gate na explain ni Mr. Manalo. So, papaliwanag ko nga pala sa inyo is yung NAND gate. O mas kilala sa tinatawag na 7400 or 7400. So, based dito, makikita natin sa pin 1 na connected siya sa C. And yung pin 2 niya is connected sa D. So, ano nga ba yun? So, si pin 1 nga pala is ito. So, based sa sinabi ni Carl, kailangan ng mga tao na maging practice to na hindi, para di sila mapahirap at maging simple lang. So, si pin 1 niya, itong pinakauna. And yung pin 2 is ito. Then sabi din dito, yung output niya is si pin 3. Then yung pin 3 naman natin is connected dun sa OR gate na ipapaliwanag naman ni Raven. So, ayun, dadako naman tayo sa end gate. So, dito sa end gate, makikita natin na may dalawa siyang input. So, ito tuturo natin yung end gate. So, itong end gate na to is may dalawa siyang input na nanggaling kay XOR gate or tinatawag natin OR gate and then kay NOT gate. So, dahil dalawang input niya, is ang mangyayari, may 1 and 2 siya na input. So, yung 1 ilalagay natin siya dito. Then, yung 2 naman is ilalagay natin dito naman. So, ano mangyayari kay 1 and 2? So, dito kay AND gate, may isa siyang output. So, yung output na yon is mangyayari is magiging 3 naman siya. Like kay XOR gate. So, yan. So, ano namang mangyayari pagtapos kay AND gate? So, dumadako naman tayo kay
OR gate. So si OR gate, ang mangyayari is dalawa din yung input niya. So sa input ni OR gate, nakuha niya yung flow na yon galing kay NGate at bago mag-NGate kay XOR gate at saka kay NOT gate. So yun, kay OR gate naman, nakuha niya yung sinasabi ko nga kanina kay NGate. So ang bilang naman niya is siya yung input number 1. So, doon naman sa kabilang input niya, nakuha niya yung input na yon kay NAND gate naman. So, yung bilang naman niya na tinatawag natin ay number 2. So, after that, meron na siyang tinatawag na output. So, yung output ni OR gate is automatically na pinili namin is number 3. So, ayan. Ayusin lang natin. Ayan. So, dahil yan na napili namin, so ito na yung magiging output and full of datasheet reading naman ng activity namin. So, for other naman sa data, sa logic gates na table naman is pupunta na po. Lang din. Itong si U1, ang ibig sabihin ni U1 dito is pag na-name namin sa mga IC. Since magkakaiba sila ng IC, lahat sila makakonsider namin as U1. So, copy lang. So, lahat ito ibig sabihin is that individual na IC sila. Mag-U2 lang kami kapag ang scenario is gagamit kami ng same na IC pero same na IC na bukod naman. Hindi siya connected sa same na IC, kundi bukod na IC naman ang gagamitin. So, panibagong IC yun. Since hindi naman tayo gumamit ng panibagong IC na same na logic gate, is hindi naman tayo gagamit ng U2. Kaya, naging U1 sila lahat. So, dala ko naman tayo sa next naman na circuit. So, now we will proceed dito sa aming ginawang model na 3 logic gates pero 3 ICs and 6 logic gates. So, expect nyo na lahat yan is considered as U1 since isang IC lang rin yung gagamitin natin. So, ang unang presenter natin ngayon is Mr. J. Drazel Manalo. So, ngayon, papaliwanag ko muna sa inyo yung AND or AND NOT. So, based naman dito, makikita natin na ang pinakaunang gate na ginamit namin is AND, which is connected siya sa A and B. And yung second pin naman niya is connected sa B. So, lagyan natin para di nakakalito. So, ito yung base nga sa kanina, para di malito, ang pinakaunang ginagamit namin is yung pin 1 and pin 2 bago output na pin 3. Ito yung pin 2, then yung i-output natin is 3. Since connected tong 3 natin dun sa second pin ng OR, yun yung ano natin, pin 2 ng U1 ng OR. Then yung pin 1 naman niya is connected sa A. So dito, yung output naman ng OR, siyempre ito, yung tail niya. Yan. So sa NOT, meron lang siyang dalawa, which is yung pin 1 niya na input and yung pin 2 niya na output. So ito yung pin 1 niya. Then, ito yung pin. Dito yung pin ko. So next is si Saison. So clarify, itong U1, ibig sabihin na itong U1 is isang IC lang gagamitin para sa particular na logic gate. So for example, ito nga si U1,
na AND gate ay magiging similar lang din naman dito sa isa pang AND gate. And then dito sa dulo. Ngayon, ang pinakaiba nila is yung pin configuration. Kasi ayon daw dito sa datasheet natin kay 7408 is gagamit na tayo ng panibagong pin configuration since na-occupy na si pin 1, 2, and 3. Ang gagamitin naman natin para sa input is si pin 4 naman. Si pin 4 naman ang gagamitin naman natin. So, yan. Pin 4 naman sa input at si pin 5 naman sa isa pang input. Ito lang. Yan. Ginawa natin to in a sequential order para maging maayos yung pagkakasunod-sunod at yung hopefully and theoretically yung connection ng mga wirings nila. So kasi ayon din nga sa datasheet, si pin 4 and 5 ay yung input kay NT. Ngayon yung output, dahil nga si pin 4 and 5 yung ginamit natin, is si pin 6 naman yung magiging output. Yun nga ayon dun sa datasheet niya. Ngayon yung input ni pin 4 ay manggagaling sa output ni pin 3. Tapos yung magiging input naman ni pin 5 ay manggagaling sa output ni pin 2 mula sa NOT gate or kay hex inverter 7404. Ngayon naman, doon tayo ito sa OR gate, which is sa amin, ginagamitin namin ulit na isa pang or isang IC lang na OR gate. So, ibig sabihin, dalawang logic gate ng OR gate na nasa isang IC ang gagamitin natin. So, dahil nga isang IC gagamitin namin para sa OR gate, ibig sabihin yan, magiging same case lang din yan kay AND gate. So, mangyayari, dahil gusto namin in order siya, or in a sequential order, yung magiging input ni OR gate dito is si input na si pin 4. Yung unang input natin, tapos si pin 5 naman kay OR, yung isa pa nating input. Ngayon, tong si pin 4 na input natin para sa OR gate is manggagaling kay A na input. Ngayon, si pin 5 naman, yung magiging input niya, manggagaling sa output ni pin 6 mula kay AND gate. Mula dun sa isang IC ng AND gate. Ngayon, magiging output ni OR gate, ayon ulit dun sa kanyang datasheet, IC 6, pin 6 yung magiging output niya. Tapos ngayon to si pin 6, siya naman ay magiging input ni NOT gate naman dito. At decided din kami, or nag-decide din namin na isang IC na lang para sa NOT gate. So, ibig sabihin, itong C1 ay U1 din dito sa NOT gate nating nauna. At dahil nga sa naunang NOT gate nating nauna is isang IC ulit din sila as all of the rest. At gusto namin in a sequential order siya, is yung magiging input ni NOT gate ay si pin 3. Dahil sa ayon sa datasheet, ang input ni NOT gate dito ay si pin 3. Ngayon yung output niya ni NOT gate dito or ni hex inverter is pin 4. So yan, yun yung magiging output niya, si pin 4. At yun yung magiging output ng the whole circuit. At sunod naman i-discuss is yung truth table nitong kabuuang circuit nila Godfrey at nila Rick. Okay. So, let's proceed na muna dito sa ating AND gate. So, first natin is AND gate. So, the rules in AND gate, also known as 7408,
ang rules niya dito is, if both value is high, it will turn to 1. So, okay. So, since dito, okay. So, ito. Yan. So, if both value is 1, is high, saka lang siya magiging 1. So, mangyayari dito is 0, 0, 0. Since both is 1, magiging 1. So, next naman natin is A plus A and B. So, siya ay isang OR gate, 7432. So, if both value is low, then it will become 0. If there is at least one high value, it will become 1. So, ang sinasabi dito is, if both value is 0, 0 siya. So, pag nagkaroon ng kahit 1 lang, magiging 1. So, okay. Sorry for that short interruption. So, mangyayari dito is, since both is 0, hindi natin nakapit. Ayan, 0 siya. Since dito naman, makikita natin na may 1 siya. So, magiging 1. Then 1. Then 1. Okay, so, mali pala tayo dito. Palitan natin siya. Since both is 0. So, dito, 1, 1, 1, 1. So, dito naman sa pangatlo natin, so NOT gate, so also known as 7404, if value is 0, it will become 1. And if it is 1, it will become 0. So, dito, since 0 siya, magiging 1. Then, ayan, alternate lang siya. So, ayan. So, the next truth table naman will be explained by Mr. Raven. So, ayun, dito naman sa not B and opening close parenthesis A plus AB. So, dito medyo tricky lang siya, but always remember na kapag not B yung nauna and dito sa value na to, kapag may 0 siya, it will be automatically 0. So, kunyari, dito sa A plus AB, if nagkaroon siya ng value na 1, then sa not B naman, is nagkaroon ng 0, so meaning, 0 pa rin yung kakalabasan niya. So, yun yung logic doon sa part na yun. So, for example, dito sa not B, and opening close parenthesis, A plus AB, so ano yung mauuna natin? So, kapag dito, for example, sa una, since si not B and si A plus B, so nagkaroon ng 0, so meaning siya? So meaning 0 siya. Yan. So same as lang din sa mga susunod pa. So ito 0 and 0, so meaning 0 siya ulit. Ayan. So ano naman kapag pareha sila ng value na 1. So ayun nga, tulad ng sinasabi ko kanina, kapag may 0 lang, doon ka lang maglalagay ng 0. Pero if same value sila na 1, doon ka lang pwede maglagay ng 1. So, ayun. So, same as lang din nandito. So, kapag nagkaroon ng 0, it means 0. Ayan. So, dito naman sa A plus not B, opening close parenthesis, A plus AB, kabaligtaran naman siya ni not B gate, and opening close parenthesis, A plus AB. So, dito, kapag nagkaroon ng value na 1, it will be automatically 1 na siya. Okay, so yan.
Then, ayan, turo lang natin para mas malinaw. Ayan, so dito si A, then not B, then A plus B. So makikita natin na si not B is may 1, but mas marami yung 0 natin. So, yun, will be 0 pa din. So, mas mataas yung value ni 0. So 0 uli siya dito sa kabila. Then, dito naman sa susunod natin is, ang magiging value naman niya is 1 since si A is 1, then si not B is 1, then si AB is 0, so mas mataas yung value ng 1. So, ang ilalagay natin is yung value ng 1. So, same as lang din dito, since mas madami yung value ng 1, yun lang din nalagay natin. So, dito naman, si not A plus not B, open and close parenthesis, A plus AB. So, ang mangyayari dito, since puro not sila, kabaligtaran naman siya ni A plus not B, and open and close parenthesis, A plus AB. So, kung dito, kung ano yung mataas na value, yun yung susundin, kabaligtaran naman siya ni not gate na A plus A not B and A plus AB na close and open parenthesis. So, kung dito makikita natin na 0 siya, papalitan naman natin siya ng number 1. So, same as lang din ang 0 sa baba. Then, kung ito is number 1, ito, so automatically, it will be 0 naman. Yeah, so same as lang din ang nasa dulo. And, ayun lang. So, that's all for truth table for our circuit naman.